Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay naglabas si Jin Shunchang ng isang Liuwei Croton Powder Laxative, at inutusan rin nito si Mr. Wang upang ilagay ito sa pagkain ng mga disciples. Kung saan nga rin pagkasabi ni Shunchang na patas na raw sila ni Mr. Wang matapos ng gagawing ito, ay pag-alit naman nga na pumayag si Mr. Wang basta't siguraduhin lang daw ni Shunchang na ito ay tutupad sa kanilang napag-usapan. Kaya naman maya-maya lang din ay isinagawa na nga ni Mr. Wang ang iniutos sa kanya ni Shunchang, kung saan nga ay nakakain ang mga disciples ng pagkaing merong halong laxative, kabilang na nga rin dito ay si Jia Doffa. Kung saan nga sa puntong ito habang nakahiga si Doffa ay makikitang tila ba hindi siya mapalagay, hanggang sa bigla na nga lang siyang nagulat sapagkat may kung ano siyang naramdaman, at pagkatapos ay agad na rin naman siyang tumayo habang hawak-hawak ang kanyang tiyan dulot ng diarrhea na sanhi nga ng laxative na nilagay ni Mr. Wang sa mga pagkain. At yun na nga, agad na rin naman niyang inilabas ang sama ng loob niya ang kanyang dumi pala. Kung saan nga habang naglalakad itong si Doffa pabalik sa higaan ay nasabi niyang nakapagtataka raw, sapagkat halos lahat ng mga kapwa niya disciples ay dumudumi rin sa ngayon kahit gabing-gabi na. Kaya naman nga medyo napapaisip na rin ang ating bida sa pangyayaring ito, at buti na lang din talaga dahil hindi siya nadamay sa kanila. Hanggang sa napagpasyahan na nga rin niyang alamin kung ano ang dahilan, at napag-alaman nga niya na itong si Mr. Wang at isa pang lalaki ang may kagagawan. Kung saan nga ay nakuha niya rin mula sa mga ito ang strongest laxative na sanhi ng pagkakasakit ng tiyan ni Jia Doffa. Na napag-alaman nga rin agad ni Doffa nung ito'y sumunod sa ating bida kaya naman gulat na gulat ito, sabay sinabi rin ng ating bida na dahil raw sa laxative na ito ay makakaramdam itong si Doffa ng panghihina ng kanyang mga paa at kamay, dahilan rin daw upang ito'y madali nang matalo ng mga kalaban bukas sa araw ng kasunod nilang laban. Kasunod nga ay tinanong rin ni Jia Doffa ang dalawa, kung bakit daw nilagyan ng mga ito ang kanilang pagkain ng laxative. Itinuro naman nga kaagad ng lalaki si Mr. Wang at sinabing napag-utusan lamang daw siya nito, at isa pa ay di rin naman daw niya alam na ito pala ay uri ng laxative. Kaya naman nga rin agad na sinabihan ng ating bida si Mr. Wang na ipaliwanag raw nito kung anong dahilan at sinong may kagagawan. Subalit hindi naman nga makapagsalita itong si Mr. Wang. At matapos nga ng ilang oras, sa may bandang ito ay makikita ang grupo ng mga disciples ni Jin Shunchang na nagbu-bonfire. Kung saan ang isang lalaki ay sinabihan ang kanyang kasama, na wag raw itong uminom ng madaming alak sapagkat maaari daw itong maparusahan oras na may makaalam, sagot naman nga ng lalaki na wag na raw itong mabahala pa, sapagkat mga busy raw naman ngayon ang mga namumuno sa pag-iintindi ng mga bagay-bagay tungkol sa tournament. Sabi naman nga ng isa pang lalaki, na tumigil na nga raw ito sa pag-inom sapagkat may competition pa sila bukas, subalit ang isa pa namang lalaking ito ay sang-ayon sa ginagawang pag-inom ng isa nilang kasama, sapagkat panigurado raw naman na magagawa pera nilang makipaglaban ng maayos kahit na sila'y nakainom. At pagkasabi-sabi pa nga lang ng lalaki sa mga katagang iyon, ay bigla namang sumulpot ang ating bida malapit sa mga ito at patanong na sinabing totoo raw ba talaga na makakaya lang ng mga ito na makipaglaban pa bukas. Na ikinagulat naman nga ng mga lalaking ito, sabay tinanong nila kung sino naman daw ba siya at bakit bigla-bigla na lamang siyang sumusulpot at nakikisabat sa kanilang usapan. Tinanong rin naman nga ang mga ito ng ating bida kung sila raw ba ang mga estudyante ng Yunyang Martial Arts Academy. Sabi naman ng isang lalaki ay alam raw niyang ang ating bida ay mula sa Academy ng Ling City, at dahil raw sa kanyang ginawang paglapit na lamang ng basta ay nararapat lang daw na magmakaawa na siya ngayon bago pa siya tuluyang mabugbog. Marahan naman ngang sambit ng ating bida na mukhang namali lang daw ng pag-aakala ang mga ito sa kanya, sapagkat kaya lang raw naman siya naririto ay upang kausapin sila na sumuko na lang para sa araw ng competition bukas. Sabi naman nga ng lalaki na nasisiraan na raw yata ng ulo ang ating bida dahil bakit naman daw sila susunod sa kanya. Sabay pa siga pa nitong sinabi, na sino raw ba ang ating bida para ipag-utos sa kanila ang bagay na iyon. Sambit naman nga ng ating bida, na ang kamao niya na lang daw ang baalang magsabi sa mga ito kung sino talaga siya. Sabi rin niya na kapag raw tumanggi ang mga ito sa kanyang utos ay pagsususuntukan niya ang mga ito hanggang sa sila'y pumayag. At lalo naman ngang nainis sa kanya ang mga ito, kaya't agad na rin ang mga itong naghanda sa pag-atake sa ating bida, subalit wala nga lang naging laban ang mga ito sa kanya kaya naman wala na rin silang ibang naging choice kundi ang pumayag sa sinabi ng ating bida. At pagsapit nga ng umaga ay nagtipon-tipon ulit ang mga disciples ng bawat academy upang muling magtuos ngayong araw.
Kung saan nga nang makita ni Jin Shonchang si Mr. Wang ay agad niya itong tinanong kung napano raw ba ito, at bakit meron itong pasa at sugat sa mukha. Tugon naman nga ni Mr. Wang na dulot lamang daw ito ng pagkakahulog niya kagabi sa may lambak. At nang makatalikod nga si Mr. Wang, ay makikitang para bang hindi naniniwala si Jin Shonchang sa mga isinagot nito sa kanya kanina. At maya-maya nga lang ay nagsalita ng muli si Mr. Wang upang mag-anunsyo. Kung saan ayon rito, na matapos raw ang 2 days competition ay nasaksihan ng lahat na ang parehong academies ay merong mahuhusay na contestant, at ngayong araw daw na ito ang second part kung saan ang bawat kalahok ay kailangan raw na madepensahan ang kani-kanilang pwesto, kung saan rin ay maaari ang mga itong pumili ng nais nilang makatunggali, at kung sino man ang manalo ay pipili pa rin ito ng kanyang makakalaban hanggat may natitira pang iba, at kung sino man daw ang nag-iisang matitira sa stage ay siyang tatanghaling panalo. Kasunod nga nun ay tinawag na ni Mr. Wang ang mga kalahok mula sa Academy ng Ling City, kung saan nga ay makikitang tila ba hindi pa rin maayos ang pakiramdam ng mga ito dulot ng diarrhea, na ipinagtataka rin naman nga nitong si Mr. Sima. Habang si Jin Shonchang naman ay mag-isang napapangiti, dahil nagtagumpay raw ang kanyang plano kaya naman tiyak raw na matatalo na talaga nila ang Ling City Academy. Matapos tawagin ang mga disciples ng Ling City, ay kasunod namang tinawag ni Mr. Wang ang mga kalahok na nagmula sa Yunyang Martial Arts Academy. Kung saan nga ay walang sino man ang sumulpot at nagpakita mula sa mga ito, dahil nga sa ginawang pakikipag-usap kagabi sa kanila ng ating bida. Kaya naman nga rin labis ang naging pagtataka ng mga audience, kung saan ay nagkaroon ng kanya-kanyang opinyon ang mga ito, at ayon nga sa isa marahil daw yata ay tulog pa rin ang mga ito hanggang ngayon, sabi naman ng ilan ay baka raw hindi lang talaga siniseryoso ng mga ito ang competition ngayon, kaya naman baliwala lang sa kanila ang hindi sumipot sa araw ng paglalaban. Habang ito naman ngang si Mr. Sima ay mariing sinabi kay Jin Shonchang na tila daw yata kinabahan ng masyado at sumuko na lang ang mga disciples nito, kaya walang sino man ang sumulpot ngayon, na ikinainis naman nga at ikinagigil nitong si Shonchang, hahayan kasi puro kada yan tuloy na karma. Sa bahaging ito naman ay kinausap ng lalaking nasa may taas si Mr. Wang, na dahil nga raw sa hindi sumipot ang mga kalahok mula sa Yunyang, ay ang mga disciples raw mula sa Ling City ang tatanghalin ng panalo ngayon base sa rules na meron sila para sa tournament na ito, na sinang-ayunan naman nga nitong si Mr. Wang sabay sabi rin nito na i-a-announce niya na rin daw agad ngayon ang naging resulta para sa ngayon. Kaya't yun na nga, kaagad na ring malakas na inanunsyo ni Mr. Wang sa lahat na ang Martial Arts Academy ng Ling City na nga raw ang panalo ngayon sa araw na ito. Na ikinaalburuto nga lalo sa galit nitong si Jin Shonchang kaya't agad na rin naman itong umalis, hahapalpak ang balak. At pagkarating nga nito sa kanilang tinutulugan ng kanyang mga disciples, ay agad rin siyang sinalubong ng isa sa mga estudyante at sinabing nahanap na raw nila ang iba nilang mga kasamahan na mga hindi nga nagsipot kanina. Kaya't iniutos na rin naman agad rito ni Shonchang na samahan raw siya nito kung nasa saan ang mga yon. At yun na nga nang makarating sila rito, ay bumungad sa kanila ang mga estudyanteng ito na nakagapos sa puno, at merong mga takip ang bibig. Kaya't agad rin naman ngang ipinag-utos ni Shonchang sa ibang disciples na kalagan na rin daw agad ng tali ang kanilang mga kasamahan. At matapos nga nun, ay agad rin namang kinausap ni Shonchang ang isa sa mga mahuhusay niyang disipolo, kung saan ay sinabi niyang maaari daw na merong kung sino ang umatake sa mga yun kaya't hindi ang mga ito nakasipot sa laban, kaya naman ay magpapadala raw siya ng tao upang manghingi ng tulong mula sa iba pa nilang kasamahan, kaya't sana rin daw ay ito na muna ang baalang magrepresente para sa kanilang academy, sapagkat ito lang raw ang mas higit na mahusay kaysa sa iba. At ng kasunod ngang araw, ay muling idinaos ang competition, kung saan nga ay itong estudyanteng ito na sinabihan ni Shonchang ang siyang nakipaglaban sa kalahok mula sa Ling City, kung saan nga ay makikitang meron talaga itong angking husay at lakas. Kaya naman nga matapos nitong matalo ang estudyante mula sa Ling City, ay agad rin naman ngang ini-announce ni Mr. Wang na ito nga raw mula sa Yunyang ang siyang nanalo para sa unang bahagi nitong contest. At hindi lamang nga ito basta sa unang bahagi nanalo kundi pati na rin rito sa ikalawang bahagi ng competition. Maging sa ikatlo ring bahagi ay ang Yunyang Martial Arts Academy ang nagwagi. Hanggang sa umabot pa nga rin sa ikaapat na bahagi ang pagkakapanalo nitong estudyante na ito, na ikinamangha naman nga ng lahat ng audience ngayon na nanunood. Kung saan maging ito ngang si Jin Shonchang ay talagang napapangiti na naman ng mag-isa, dahil sa bahaging ito ay nakakalamang na ang kanilang academy. Matapos nga ang pagkapanalo ng Yunyang hanggang sa ikaapat na bahagi,
ay ito naman ngang si Gia Doffa ngayon ang makakatunggali nito sa puntong ito. Kung saan nga ay may pang-asar na tinanong ni Sean Chang si Mr. Sima, na kung wala na raw ba talagang ibang disciples na magre-represent sa Ling City Academy, sapagkat di niya raw inaakalang isang tabachoy ang makikipaglaban ngayon sa kanyang disciples para sa bahaging ito, mariin naman ngang sambit ni Mr. Sima na wala raw karapatan itong si Sean Chang para husgahan agad si Gia Doffa base sa kanyang itsura. Sabi naman nga ni Sean Chang na nakita raw niyang lahat ang mga naging laban noon ni Gia Doffa, at masasabi niyang nasa intermediate martial level pa lang ito, kaya naman mukhang wala raw talaga itong magiging chance para talunin ang isang professional martial artist na gaya nitong kanyang disciple. Balik tayo sa dalawang ito, kung saan nga ay may pagmamayabang kung magsalita ang lalaking ito na mula sa Yunyang, sapagkat ayon rito ay mukha daw namang wala talagang laban sa kanya itong si Gia Doffa kaya mas mabuti pa raw na sumuko na lang ito kaagad bago pa mahuli ang lahat. Malakas naman ngang sambit rito ni Gia Doffa na marami na nga raw siyang napagdaanan kaya bakit naman daw siya susuko ng basta na lang. Kung saan nga rin sa may bandang likuran ni Gia Doffa ay nandoroon ang ating bida, at mahina niyang sinasabi sa kanyang sarili na tama lang daw na hindi sumuko si Gia Doffa, dahil para saan pa raw at naging estudyante niya ito at kaibigan. Sabay na pangiti rin siya at talagang humahanga sa pagiging palaban ni Gia Doffa. At maya-maya nga lang ay naghanda na itong si Doffa para sa kanyang pag-atake. Subalit hindi pa man lang siya masyadong kumikilos ay makikitang tila ba kinakabahan at natatakot na agad itong lalaking kanyang katunggali. Sabay bigla na rin lamang itong lumuhad habang pasiga na sinasabing sumusuko na raw siya at hindi na siya lalaban, anong ganay on na bahag na lang bigla ang buntot samantalang yabang na yabang naman kanina, ay iya bukod pala sa bulok ito ay duwag pa. Kasunod nga nun ay malakas na ring ini-announce ni Mr. Wang, na ang panalo na raw sa ikalimang bahaging ito ng competition ay ang Martial Arts Academy ng Ling City. Sabi pa nito na dahil raw sa mukhang wala ng ibang kalahok mula sa Yunyang ang balak lumaban, ay opisyal na niyang ini-announce na sa puntong ito ay ang Ling City Academy na talaga ang siyang nagwagi. At matapos nga ng pag-aanunsyong iyon ay may bigla namang sumigaw mula sa labas, kung saan ay nagpapahiwatig ito ng pagtutol sa pagkakapanalo ng Ling City Academy. Kung saan ang sumigaw ngang ito ay isang lalaki na nagngangalang Hong Lai, pagkatapos ay sinabi rin nito na sino raw ba ang nagsabing wala nang handang lumaban pa mula sa kanilang Yunyang Academy. Sabay sinabihan rin nito si Jin Seanchang na wala daw naman palang saysay ang paghingi ng tulong nito sa kanya, upang makilahok sa isang competition na puro lang daw naman mga baguhang disciples ang maaaring makatunggali. Sambit naman nga ni Seanchang na wag na raw itong magkukuda pa, sapagkat tungkulin rin daw naman nito na lumaban para sa kapakanan ng kanilang academy, dahil kung hindi raw ito makikipag-compete ay tuluyan na talaga silang matatalo. May pagmamayabang naman ngang sinabi nitong si Hong Lai, na wala lang daw naman para sa kanya itong mga disciples mula sa Ling City, kaya't mabuti pa raw na panoorin na lang siya ni Jin Seanchang kung paano niya tatalunan ang lahat. Sabay bigla na rin lamang nga itong lumukso ng mataas upang umatake kay Gia Doffa, habang sinasabi pa na hindi raw talaga karapat dapat na manalo si Doffa. At ang ginawa naman nga ni Gia Doffa ay kanyang ipinag-cross ang kanyang mga braso upang salagin ang atake ni Hong Lai. Subalit bigla na rin lamang nga na sumigaw ng malakas si Mr. Sima upang pigilin ang paglalaban ng dalawa, kasunod ay sinabihan rin nito agad si Gia Doffa na wag na raw itong lumaban pa, sapagkat wala lang daw itong magiging laban rito kay Hong Lai. Kaya't ito naman ngang si Jin Seanchang ay agad ring tinanong si Mr. Sima, kung nais na raw ba nitong isuko ang kanilang academy, na sinang-ayunan naman nga rin agad ni Mr. Sima sapagkat payag na raw siyang sila ang talo ngayon para sa competition na ito. Malakas rin namang sambit ni Gia Doffa na hindi pa daw naman siya nakikipaglaban rito kay Hong Lai, kaya naman bakit raw gusto na ni Mr. Sima na isuko ang lahat, gayong ito rin daw naman ang nagsabi sa kanya noon na maging matyaga at handa palagi sa pagharap sa bawat pagsubok na darating sa kanyang buhay. Marahan naman ngang sabi ni Mr. Sima na marami pa daw namang pwedeng dumating na opportunities sa kanila, subalit sa ngayon raw ay sila na muna ang talunan. May pang-asar rin naman ngang sinabi ni Hong Lai, na sayang raw naman pagkat plano daw pa man din niya na bugbugin ng todo-todo si Gia Doffa. Subalit dahil nga raw sa nagpasya na itong si Mr. Sima na sumuko ay maaari niya naman daw na hayaan na lang talaga si Doffa at wag nang pakialaman pa, ngunit dapat rin daw ay lumuhad muna ito sa kanya at sabihin sa lahat ng tao na ang kanila raw academy ay walang tapang at lakas ng loob. Kaya naman nga napatahimik na lamang si Mr. Sima, habang sa kalapit naman nito ay panay ang pagngiti ni Jin Seanchang.
Kung saan nga ay pasigaring nagsalita si Gia Doffa at ayon rito ay handa raw siyang sumunod sa sinabi ni Mr. Sima, subalit wala raw sino man ang maaaring manghamak at manghiya sa kanilang academy, lalo pa raw kung dito kay Honglai manggagaling ang ganong uri ng pang-aalipusta. Sambit naman nga ni Honglai na kahit papaano raw naman ay na-impress siya sa lakas ng loob na ipinapakita ngayon ni Doffa, subalit mamaya lang rin daw ay pagsisisihan na nito ang lahat ng kanyang mga sinabi at naging desisyon. Sabay bigla na rin lamang nga itong kumilos ng mabilisan, dahilan nga para hindi agad mamalaya ni Gia Doffa na nasa likuran na niya pala ito at hawak-hawak na siya sa kanyang mga braso. Kung saan nga rin ay inuutusan siya ni Honglai na sabihin na raw niya ngayon din sa lahat, na wala raw talagang kwenta ang kanilang academy, ngunit kahit nga ano pang sabihin sa kanya ni Honglai ay talagang persigido siya na wag itong sundin at hayaan na lamang na maliitin sila. Kaya naman nga rin ay bigla na lamang nitong binali ang kanyang mga braso, dahilan nga para magkangsisiga siya sa sakit. Pagkatapos nun ay pinapapili naman siya nito kung luluhod raw ba siya ngayon din o hindi. At dahil nga sa ginawa niyang pagtanggi na lumuhad ay bigla naman siya nitong sinipa sa kanyang binti, upang pilitin na sa Ye tuluyan ng mapaluhod. Kasunod nun ay hinawakan siya nito sa buhok habang sinasabi pa sa kanya, na kung hindi raw sana siya umaangal kanina pa ay di sana raw ay hindi siya nasasaktan at nahihirapan ng ganito, mariin naman nga niyang sambit na hindi pa raw rito matatapos ang lahat sapagkat ipagtatanggol pa raw siya ng ating bida. Tanong naman nga sa kanya ni Honglai na kung ang partner raw ba niya ang kanyang tinutukoy na tutulong at lalaban para sa kanya. Sunod nun ay nagpakita na rin naman ang ating bida, at malakas niyang sinabi na pakawalan na rin daw agad ngayon si Gia Doffa. Sabay humingi rin naman nga ng paumanhin itong si Doffa, sapagkat nang dahil raw sa kanya ay madadami patuloy ang ating bida. Sambit naman ng ating bida na hindi raw yun kailangang sabihin ni Doffa, sapagkat normal lang daw na magtulungan silang dalawa. Sabay sinabihan na rin naman nga ng ating bida si Honglai na makikipaglaban na raw siya rito, kaya naman ay pakawalan na raw nito si Gia Doffa. Kaya't ang ginawa nga nito ay pinakawalan na si Gia Doffa at pagkatapos ay tumayo ng matuwid, at sinabing mukhang interesting daw yata ang magiging laban nila ngayon ng ating bida. Sabay bigla na rin lamang itong umatake, kung saan ay sunod-sunod na suntok ang pinakawalan nito na naiwasan rin naman nga kaagad ng ating bida. Maging ang ginawa nga rin nitong panunuhod at pagsipa sa kanya, ay nailegan niya rin agad ng mabilisan. Ang ginawa naman nga ng ating bida ay hinawakan niya ito sa mga hita, dahilan nga para mapaangat ito, sabay kanya ring itinilapon bigla na naamdaman rin naman nga agad nito, kaya't hindi rin ito basta-basta natamba. Kaya't bahagya rin naman nga itong pinuri ng ating bida, na di niya raw inaasahang maliksi at mabilis rin pala itong kumilos. Tumingin naman nga ng pagkat-endi itong si Honglai, habang iniisip na tila daw ba mapanganib ring kalaban ang ating bida kaya't mabuti pa raw ay tapusin na rin agad niya ang laban na ito. Kaya naman nga ang ginawa nito ay inilabas ang kanyang teknik na tinatawag na Red Lotus Blast, sabay agad ring pinakawalan upang pang-atake sa ating bida. Habang ang ating bida naman nga ay chillax lang na nakatayo, kung saan nang tuluyan na nga itong papalapit sa kanya, ay agad na rin naman niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mapigilan nga ang pag-atake ni Honglai. Dahilan nga rin upang magulat ng lubos itong si Honglai, dahil sa hindi niya akalaing napunta lang sa wala ang kanyang teknik. May pang-asar pa naman ngang sinabi ng ating bida, na good move daw naman ang ipinakita ni Honglai subalit masyado parent daw naman itong mahina para sa kanya. Kaya't ang ginawa nga ng ating bida ay inilabas niyang muli ang kanyang power, kung saan ay lumilikha siya ng isang enerhiya na puno ng hangin at kuryente. Sabay bigla niya ring pinakawalan agad, na tumama rin naman nga ng mabilisan rito kay Honglai. Kasunod ay iwinasiwas pa niya ang kanyang kamay, dahilan upang mas lalong tumindi at lumakas ang kanyang kapangyarihang pinakawalan, na nagdulot nga para tuluyang masunog at mapaslang ang mayabang na si Honglai. Kaya naman nga rin ang lahat ng nakasaksi sa labanan nilang ito, ay labis-labis ang pagkagulat. Gayong maging si Jin Shanchang nga rin ay di mapigil ang mabigla sa pangyayaring ito, dahil ang inaasahan niyang pambato ay tuluyan nang ang naglaho sa mundo. Maririnig rin naman nga mula sa mga audience ang pagpuri sa ating bida, na lubha raw palang napakalakas niya, at ito naman ngang lalaking ito na isa sa mga namamahala para sa tournament ay nagtanong kay Mr. Sima, kung ang ating bida raw ba ang top student sa kanilang academy, na sinang-ayunan naman nga rin agad ni Mr. Sima. Sabay tinanong rin naman nga nitong lalaki si Jin Shanchang, na kung meron pa raw ba itong ipanglalaban para sa competition na ito. Subalit hindi naman nga makasagot itong si Shanchang, at tila ba nahihiya pa rin ito sa pagkakatalo nila ngayon sa laban.
Kaya't inutusan na rin naman nga ng lalaki si Mr. Wang na i-announce na raw nito ngayon kung anong resulta. At malakas ngang sinabi ni Mr. Wang sa lahat, na ang panalo nga raw sa competition na ito ay walang iba kundi ang Martial Arts Academy ng Ling City. Na ikinatuwa naman nga ng labis ng mga estudyante ng Ling City Academy, habang sabay-sabay nilang chini-cheer up ang kanilang pagkakapanalo. Makalipas ng ilang sandali ay nag-usap naman nga sina Mr. Sima at ang ating bida. Kung saan nga ayon kay Mr. Sima ay kinakailangan raw ng ating bida na maging colonel ng Chiyo Guards sapagkat ito ay isang karangalan para sa kanila, dahil nga raw sa napanood rin ni General Chiyo ang naging laban niya kanina kaya ito na-impress ng sobra, kaya naman nga agad rin itong pinagpasyahan na gawin siya nitong colonel. At tila nga parang ayaw ng ating bida na maging isang colonel, sapagkat ang nais niya lang daw naman ay mapa-improve ang kanyang sarili at hindi ang magkaroon ng katungkulan. Marahan naman ngang sambit ni Mr. Sima, na alam daw naman niyang meron ng lofty ideal ang ating bida, subalit ang pagsiserve raw bilang isang colonel ay paniguradong hindi naman makakadistract sa kanyang pag-i-improve, kaya't mabuti pa raw ay pag-isipan rin muna niya ang tungkol sa bagay na ito. Makalipas ang ilang araw ay lumipat naman ang eksena sa Maylanho Villa, kung saan nga ay makikitang seryoso lamang na nakatayo ang ating bida, habang iniisip niya na ang 5-element aggregation formation daw ay masasabing basic lamang. Kung saan rin daw maging ang lahat ng energy na nakuha niya na ay hindi parent sapat para i-improve ang kanyang sarili, kaya't mabuti pa raw ay lumikha na lang siyang muli ng panibagong formation spirit. Kaya naman nga heto at agad na rin siyang kumilos upang lumikha ng kakaibang enerhiya. Kung saan nga ay pinalabas niya rin ang mahiwagang dragon. At pagkatapos ay sinabi niya rito na ito nga raw ang tirahan niya, at sana raw ay panatilihin nito ang kaligtasan nilang lahat, at dahil nga sa naintindihan ng dragon ang sinabi ng ating bida ay agad rin naman nga itong umungol at humuni ng malakas, na nagpapahiwatig na sumang-ayon ito. Kasunod nun ay bigla na rin lamang itong kumilos ng mabilisan, at nagpaikot-ikot paitaas. Maya-maya nga rin lang, ay merong dalawang lalaki ang naglalakad patungo sa tirahan ng ating bida. Kung saan nga ay panay rin ang pag-uusap nitong dalawa, kung ito na nga raw ba ang patungo sa bahay ng magiging bago nilang colonel. Sabi pa nga ng isang lalaking ito na ang general raw ay mukhang nalito lamang at naguluhan sa pag-hire nito sa ating bida bilang isang colonel, sapagkat marami naman daw colonel sa kanilang forces. Sambit naman nga ng isa na gayon pa man raw, ay marami pa ring nagsasabi na ang ating bida nga raw ay talagang malalim ang konektado rito sa Ling City, kung saan nga ay meron ring sabi-sabi na ang ating bida daw ay para bang isang Diyos at hindi tao. Na ikinagalit naman nga ng bahagya ng lalaking ito, sapagkat hindi raw sila dapat maniwala sa mga sabi-sabi lang, at ang nararapat daw nilang gawin ay ang maniwala sa kanilang sarili bilang isa sa mga Scarlet Guards. Sabi naman nga ng isa pa, na nakita at napag-alaman din lang daw naman yun ng iba pero hindi parent daw naman siya totally nako-convince tungkol sa bagay na yon. Ayon naman nga sa isa ay marahil daw na gumagamit lamang ng kung ano-anong uri ng tricks ang ating bida, at oras daw na gumamit ang ating bida ng mga ganong kilos sa kanyang harapan ay bubugbugin niya ito ng walang tigil. Pahabol naman ngang sabi ng isa na pinapahalagahan raw talaga ng general ang ating bida kaya di daw dapat nila ito gawa ng hindi magandang bagay, dahil tiyak raw na sila lang din ang malalagot. At nang makarating na nga ang dalawa sa labas ng gate, ay agad na rin naman ngang tinawag ng mga ito ang ating bida. Kaya naman ay binuksan na rin ng ating bida ang gate, at pagkatapos ay tinanong niya ang mga ito kung sino raw ba sila at ano ang sadya ng mga ito sa kanya. Abangan sa next video natin kung ano pa ang mga nakaka-excite na mangyayari. Pakatutukan lamang po ang lahat ng eksena dito sa ating YouTube channel na Manhwa Tagalog Recap Second. Kung nagustuhan nyo rin po ang episode natin ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. Please don't forget to share and subscribe na rin po para sa lahat ng mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Syempre wag nyo na rin pong kalimutan na i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood mga idol. Thank you po.